Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tatlong mga bihirang dahilan kung bakit si XRP ay hindi po naging maganda yung kanyang performance nitong sa loob ng taon na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, despite bagging clarity and in its securities status in the United States, XRP's price is relatively underperforming compared to its peers. Yan, totoo po yan. Maski nagkaroon po siya ng regulatory clarity dito sa bansang US, ay inaasahan po ng lahat na talagang sasabog itong si XRP. Ngunit hindi po yan ang nangyari. Nagkaroon po siya ng hindi magandang performance kumpara sa ibang mga ibang mga cryptocurrencies. Kaya yan, XRP price at the moment is trading at 0.6417, up by 3.67% in the past 24 hours. While this mild growth rate is intriguing, XRP's year-to-date growth of 87.39% is way below expectations. Kaya yan, umangat po siya ng 3.67% nitong nakalipas na 24 oras. Pero hindi raw po ito gaanong kahanga-hanga. Kasi yung kanyang year-to-date growth or paglago sa buong taon na ito mula pa ng buwan ng January hanggang kasalukuyan ay nasa 87.39% po ito. Yan, mababa po ito sa inaasahan ng karamihan. Yan, inaasahan po talaga ng karamihan ay talagang sasabog po talaga siya. Kaya ayan, ito po yung tatlo na mga posibleng dahilan yan kung bakit nagkaroon po siya ng hindi magandang performance. Kaya ayan, una, ito nga, stiff competition from new rivals. Matindi po talaga ang kanyang mga kakumpetensya. Despite its legacy status as one of the pioneering digital currencies, XRP's value proposition now faces threats from some new industry entrants. Besides its role as a payment token, the attractiveness of XRP as an investment is waning as Solana-based tokens, for instance, have taken center stage in recent times with their insane profits. Kaya yan, maski maganda po yung kanyang mga payment, yung kanyang utility bilang isang payment system, ay yung kanyang XRP token naman bilang form of investment ay mukhang nanghihina na, sapagkat yung ito pong si Solana ay mukhang siya po yung nagpakita ng magandang performance. Yan, at nagpakita po ito ng matitinding mga gain sa mga investors. Kaya mukhang yung mga mag-i-invest po sana or mga investor dito kay XRP ay mukhang napunta po sila dito kay Solana. Kaya yan, the focus has also shifted from XRP to Bitcoin and Ethereum, the two tokens major investment giants have applied to list their spot exchange traded fund products. Kaya yan, yung isang dahilan rito ay meron pong application itong si Bitcoin at saka si Ethereum dito sa spot exchange traded fund, samantalang si XRP ay wala. Kaya yan po yung mukhang isang naka-apekto rito kay XRP. Yan, regulatory uncertainty. XRP continues to face regulatory uncertainties despite scoring a big win against the United States Securities and Exchange Commission in July this year. Yan, ngayon ay hindi pa kasi natatapos yung kinakaharap ni XRP. Patuloy pa rin yung kanilang legal battle dito kay US SEC. Yan, wala pang finality. Kaya yan, through the ruling from Judge Analisa Torres was in favor of XRP, pending settlement talks between the market regulators and American blockchain payments firm Ripple Labs Incorporated have lent uncertainty that is steering uncertainty about the future of XRP. Kaya yan, maski nagkaroon po ng panalo itong si XRP under dito kay Judge Analisa Torres, ay hanggang ngayon ay meron pa rin po silang kailangan na isettle. Yan, kailangan pong mag-usap yung dalawang panig para magkaroon po sila ng settlement.
Ayan, pero mukhang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung magkakaayos nga ba talaga ang dalawang panig na ito or hindi. Investors are cautious to take any major position regarding XRP until at least a definitive end is brought to the more than 3-year lawsuit between Ripple and the SEC. Ayan, umaabot na po yung kanilang legal battle sa 3 taon. Ayan, yung mga investor ay syempre hindi po sila magkakaroon ng makakampante na mag-invest dito kay XRP hanggat hindi po talaga magkakaroon ng talagang katapusan yung itong nagaganap na kaso ni Ripple at saka si SEC. Mas magkakaroon po talaga sila ng parang confidence na mag-i-invest dito kay XRP kung ayan, maayos na yung kalagayan ni XRP or Ripple na wala na po talagang legal battle na nagaganap. Ayan, streamline utility and lower adoption. Ito naman yung sunod na factor. The basic essence of XRP is to facilitate cash transactions seamlessly. While it is serving this purpose well, the evolution of the digital currency ecosystem demands a more robust and diversified offering to position a token as a one-stop for payment and smart contracts-based innovations. Yan po talaga yung pinaka-function or feature ni XRP para mag-facilitate ng cash transactions seamlessly. Ayan po talaga yung kanilang pinaka-priority na utility ng XRP. Over the past few months, XRP has maintained close affiliations with innovative protocols emerging from the XRP ledger, including Evernodes, airdrops, and the burning of XRP for Zahao token. Despite these trends, XRP remains underutilized and this is weighing heavily on its overall market performance. Kaya yan po yung isang pinakadahilan. Maski maganda po talaga yung developments dito, yan sa payment system ng XRP. Ayan, gumagamit po sila ng XRP Ledger protocols at ayan, meron pa silang yan, Evernode dito. Kaugnayan dito kay connection dito kay Evernode. At ayan, meron pa silang isinagawang pagsusunog. Ayan, sa pamamagitan po ng yan or Zahao. Ayan, at maski nagkaroon ng mga matitinding ganito developments ay nananatili pa rin na si XRP raw ay underutilized or walang gaanong gumagamit. Hindi gaanong matindi or hindi gaanong maraming mga tao ang gumagamit nito. Kaya dahil dito ay ito po ang siyang parang nagpapabigat sa kanyang kabuuang market performance. Kaya yan po yung mga tatlong mga matitinding dahilan or rare na mga dahilan kung bakit hindi po gaanong naging maganda ang performance ni XRP. Yan, streamline utility and lower adoption, regulatory uncertainty at stiff competition from new rivals. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.